I know what you do for a living. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Cold Blood. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang babaeng nagngangalang Melody na nagmamaneho ng snowmobile sa gitna ng kagubatan. Ilang sandali pa, nawalan siya ng kontrol at bumagsak dahil dito ay natusok ng isang sanga ang kanyang hita. Pinilit niyang gumapang at sa di kalayuan ay nakita ni Melody ang isang bahay at nagtungo roon upang humingi ng tulong. Samantala, makikilala natin si Henry, ang may-ari ng bahay. Maingat niyang pinag-aralan ng sitwasyon bago tuluyang tinulungan si Melody. Dinala niya ito sa loob upang magpahinga at makalipas ang ilang oras, makikita naman si Henry na naghahasa ng iba't ibang matatalas na gamit, kabilang na ang mga kutsilyo at gunting. Lumalabas na balak ni Henry na alisin ang mga piraso ng kahoy na nakabaon pa rin sa hita ni Melody. Samantala, bumalik ang kwento sa ilang buwan bago ang insidente kung saan makikita na nag-aahit ng balbas si Henry. Malalaman natin na si Henry ay hindi pangkaraniwang tao, isa siyang hitman na nakapatay na ng 79 na tao sa kanyang mga nakaraang misyon. Sa mga oras na yun, ang susunod niyang target ay si Kessler, isang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng maraming kumpanya. Sinusubaybayan ni Henry si Kessler, hinihintay ang tamang pagkakataon upang isakatuparan ang plano. Samantala, nang pumasok si Kessler sa isang steam room, sinunggaban ni Henry ang pagkakataon at pinatay ito nang hindi nahahalata. Matapos maisagawa ang misyon, kalmadong umalis si Henry mula sa lugar at nagtungo sa isang locker room upang kunin ang bayad para sa kanyang trabaho. Kinabukasan, makikita ang mga sasakyan na nagtungo sa sementeryo para dumalo sa libing ni Kessler, ang lalaking pinaslang. Samantala, ang dalawang detective na si Nakapa at ang kanyang senior partner na si Davis ang naatasang mag-imbestiga ng pagkamatay ni Kessler. Nang mga oras na yun, napag-usapan nila na isang bihasang hitman ang nagsagawa ng pagpatay dahil wala itong iniwang bakas sa pinangyarihan ng krimen, maliban sa relo ni Kessler. Ang mga bala na ginamit sa krimen ay espesyal na polymer bullets na nagkakawatak-watak kapag ito ay pumutok. Nang araw ding iyon, kinausap ng detective ang pinagkakatiwalaang kasamahan ni Kessler na si Brigler. Tinanong ni Detective Kappa kung mayroon bang mga kaaway o kakumpetensya si Kessler na maaaring gustong ipapatay siya. Ipinaliwanag ni Brigler na si Kessler ay isang matagumpay na negosyante na may maraming malalaking kumpanya, kaya marami siyang karibal na posibleng may motibo para patayin siya. Binanggit din ni Brigler na may isang anak si Kessler na nagngangalang Charlie, ang kanyang nag-iisang anak. Kung may mangyari kay Charlie, lahat ng kumpanya ni Kessler ay ibebenta ng hiwa-hiwalay na siyang layunin ng mga karibal ni Kessler sa negosyo. Dahil sa mga narinig, tinanong ni Detective Kappa ang kinaroroonan ni Charlie. Ipinaliwanag naman ni Brigler na itinago niya si Charlie sa isang ligtas na lugar dahil nag-aalala siya baka siya ang susunod na target. Matapos makuha ang lahat ng impormasyong ito, pinayagan ni Detective Kappa si Brigler na umalis na. Samantala, lumipat ang kwento kay Melody na nakatira sa isang apartment. Tahimik siyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Lumalabas na si Melody ay nasa ilalim ng pagbabantay ng isang bodyguard na nagngangalang Malcolm. Pagsapit ng madaling araw, naramdaman ni Malcolm na may kakaibang nangyayari, kaya pumasok ito sa kwarto ni Melody. Sa gulat ni Malcolm, nakatakas na si Melody mula sa kanyang apartment. Ilang oras ang lumipas, sumakay ng taxi si Melody at sinabi sa driver kung saan siya pupunta. Dumating siya sa kanyang destinasyon, isang lugar kung saan maaaring magrenta ng snowmobile. Ipinaliwanag ni Melody na gusto niyang magtungo sa Pacific gamit ang isang snowmobile. Sa simula, nagdalawang isip ang may-ari ng rental dahil napakahaba ng biyahe. Ngunit nag-alok si Melody ng malaking halaga ng pera na higit pa sa sapat para sa renta. Kaya sa huli ay pumayag din ang may-ari. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, huminto si Melody upang mag-refuel. Isang binatang lalaki naman ang lumapit sa kanya at nag-alok ng lugar na matutuluyan dahil wala ng ibang maaaring matulugan sa lugar na patutunguhan niya.
Hindi naman siya sumagot sa alok ng binata at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Balik sa kasalukuyan, makikita ang isang bahay na nakatago sa gitna ng kagubatan ng Pacific. Ito ay ang tahanan ni Henry. Nang mga oras na yun, abala si Henry sa pag-aayos ng mga armas nang bigla siyang nagulat sa sigaw ni Melody. Agad niyang tinulungan si Melody at maingat na tinanggal ang mga sangang tumusok sa hita nito. Sa kabila ng matinding sakit, sinabi ni Henry kay Melody na tiisin ito. Samantala, sina Detective Kappa at Davis ay pinag-aralan ng tungkol sa mga polymer bullets, mga bala na i-design yung mag-disintegrate upang walang maiwang ebidensya. Pinaghihinalaan naman ni Detective Kappa na ang pumatay kay Kessler ay malamang isang dating sundalo o isang bihasang hitman. Ilang sandali pa, inutusan ni Kappa ang isa sa kanyang mga kasamahan na i-trace ang numero ni Brigler. Dahil kailangang imbestigahan ang sino mang malapit kay Kessler, kabilang na si Brigler na kilalang pinagkakatiwalaan ni Kessler. Kasabay nito, nakatanggap naman si Davis ng balita na siya ay ililipat na sa ibang assignment ayon sa utos ng kanilang superior. Dahil dito, hindi na niya maipagpapatuloy ang kaso kay Kessler. Bagamat nalungkot si Kappa, sinuportahan niya ang kanyang kasamahan at pinabaunan ito ng mabuting hangarin. Samantala, si Melody ay nagulat nang makitang nagdala si Henry ng usa sa bahay. Ipinaliwanag ni Henry na kinailangan niyang protektahan ng usa mula sa mga asong gubat na nag-aabang sa labas. Nagulat naman si Melody dahil hindi niya inaasahan ang kabutihan ni Henry. Nagpasalamat siya sa pag-aalaga nito at paggamot sa kanyang mga sugat. Naging mausisa naman si Henry kung bakit naroon si Melody sa lugar na iyon. Napag-alaman niya na si Melody ay naglakas loob na maglakbay matapos makulong sa kanyang apartment sa mahabang panahon. Sinabi ni Henry kay Melody na simulan niya nang mag-practice maglakad dahil gusto niyang mamuhay ng tahimik at walang istorbo. Nagpapahiwatig na ayaw niyang may kasama sa bahay. Kinaumagahan, pumunta si Henry sa lugar kung saan naaksidente si Melody. Habang ini-inspeksyon ang paligid, naguluhan siya dahil walang anumang sagabal na maaaring maging sanhi ng kanyang aksidente. Gayunpaman, nagulat si Henry nang mapansin ang presensya ng mga asong gubat na naakit sa amoy ng dugo ni Melody. Mabilis na kinuha ni Henry ang kanyang armas na dahilan upang matakot ang mga asong gubat. Samantala, sa loob ng bahay, si Melody na nauuhaw ay pilit na inabot ang inumin sa mesa, ngunit natumba dahil sa kanyang sugat na hindi pa gumagaling. Hindi nagtagal, dumating si Henry at nakita si Melody na namimilipit sa sakit. Napansin niyang may natitirang piraso ng kahoy na nakabaon pa sa tiyan ni Melody. Maingat na tinanggal ni Henry ang piraso ng kahoy. Binigyan niya ito ng tubig at isang piraso ng bulak para kagatin upang tiisin ang sakit. Sa ibang eksena, masusing sinuri naman ni Detective Kappa ang mga tawag na natanggap ni Brigler mula sa telepono nito. Matapos ang masusing pagsusuri, napansin niya ang isang maikling 5 segundong tawag kay Malcolm. Dito ay nagduda si Detective Kappa at naging interesado kung sino nga ba si Malcolm. Sa ibang eksena, makikita si Malcolm na nasa rentahan ng snowmobile upang hanapin si Melody. Ipinakita niya ang litrato nito sa may-ari ng rental shop at tinanong kung nakita nito ang babae. Sa simula, hindi nagsasalita ang may-ari, ngunit nang alokin ito ng pera, inamin nito na galing doon si Melody at nagpunta sa Pacific. Sinabi rin ng may-ari na lahat ng snowmobile na pinaparenta niya ay may GPS, ngunit sa kasamaang palad, ang GPS sa snowmobile ni Melody ay na-deactivate. Dahil dito, agad na nagrenta si Malcolm ng snowmobile at sinimulang hanapin si Melody. Samantala, si Melody na unti-unting gumagaling mula sa kanyang mga sugat ay na-curious naman sa tahimik na buhay ni Henry sa kagubatan. Habang nag-uusap, nagkwento si Melody tungkol sa kanyang sarili, umaasang mas mapapalapit siya kay Henry. Samantala, si Detective Kappa ay bumisita sa dating asawa ni Kessler sa isang hospital upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Kessler at sa mga taong malapit dito. Sa kasamaang palad, ang dating asawa ni Kessler na matagal nang hiwalay sa kanya ay hindi makapagbigay ng maraming impormasyon dahil siya ay may demensya. Bago umalis, ibinigay ni Detective Kappa ang relo ni Kessler. Iniisip na maibibigay ito sa kanilang anak na si Charlie. Gayunpaman, nilinaw ng dating asawa ni Kessler na si Charlie ay isang babae. Nagulat naman si Detective Kappa sa revelasyong ito dahil buong akala niya ay lalaki si Charlie. Kinagabihan,
si Malcolm ay naabutan ng snowstorm at napilitang humanap ng matutuluyan sa isang maliit na lodging inn sa kanyang nadaanan. Umorder siya ng inumin upang magpainit dahil sobrang lamig sa labas. Samantala, inayos naman ni Henry ang nabaling kamay ni Melody. Pagkatapos ay nagtanong ito kung bakit magaling si Henry sa paggamot ng mga sugat. Ipinaliwanag ni Henry ang pamumuhay ng mag-isa sa kagubatan ang nagturo sa kanya na maging self-reliant at matuto sa iba't ibang gawain. Kinabukasan, habang nasa labas si Henry, inassemble ni Melody ang isang baril at mabubunyag dito ang kanyang tunay na layunin. Ito ay ang paghihiganti. Malalaman natin na si Melody pala ay bihasa sa martial arts at sa marksmanship at ang pakay nito ay ang patayin si Henry. Pinuntahan ni Melody si Henry habang ito ay nangingisda sa tabi ng ilog. Walang pag-aalinlangan, binaril niya ito sa ulo. Gayunpaman, ito ay isang trap lamang dahil inaasahan na ni Henry ang mga galaw ni Melody. Now I know why you're here. Hindi nagtagal, sinimulan ni Henry na tanungin si Melody. Determinado siyang alamin ang pagkakakinanlan nito at ang dahilan kung bakit nais siya nitong patayin. Sa simula ay hindi nagbibigay ng anumang impormasyon si Melody, ngunit hindi nagtagal dahil sa hirap ng interogasyon, napilitang umamin si Melody na siya ang tunay na anak ni Kessler at ang nais niya ay maghiganti laban kay Henry. Nagulat naman si Henry sa revelasyong ito dahil ang pagkakaalam niya ay lalaki ang anak ni Kessler na pinaniniwalaan niyang si Charlie. Sa realidad, si Charlie ay si Melody at ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Brigler, ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Kessler na siyang nag-utos kay Melody na isagawa ang plano. Sa huli, dahil sa awa ay pinalaya ni Henry si Melody. Ilang oras ang lumipas, sa gitna ng isang snowstorm, palihim na lumabas si Melody upang i-activate ang isang GPS transmitter na nakatago sa ilalim ng snowmobile. Gayunpaman, na-disable na ito ni Henry kaya napilitan si Melody na bumalik sa loob ng bahay. Dito ay isiniwalat ni Henry na inutusan siya na patayin din ang anak ni Kessler dahil sa pagkakaalam niya ay lalaki ang anak nito. Bukod pa rito, ayon sa kanyang kliyente, si Kessler at ang anak nito ay bihasang manloloko kaya tinanggap ni Henry ang kontrata. Sa kanyang pag-uusisa, tinanong ni Melody kung sino ang nag-utos kay Henry sa trabahong iyon. Ibinunyag ni Henry na si Brigler ang nag-utos sa kanya at meron pa siyang numero ng telepono nito. Ipinaliwanag naman ni Melody na ang kanyang ama na si Kessler ay may matinding kagustuhan na magkaroon ng lalaking anak kaya madalas siyang tawagin bilang Charlie ng kanyang pamilya. Samantala, si Detective Kappa ay sinubukang tawagan si Brigler ngunit hindi ito sumasagot. Nagsimula siyang maghinala na si Brigler ang nasa likod ng lahat ng ito at may plano itong kunin ang lahat ng kayamanan ni Kessler. Kinabukasan, si Malcolm na na-stuck pa rin dahil sa patuloy na snowstorm ay nakatanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, napagtanto niyang si Detective Kappa ang sumusubok na manghak sa kanyang telepono. Nagtagumpay naman si Kappa sa pagtukoy ng kinaroroonan ni Malcolm at agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang kasamaang si Davis na nagkataon naman na malapit sa lugar. Humingi si Kappa ng tulong kay Davis upang hanapin si Malcolm. Pagsapit ng gabi, makikita na nasalanta ang bahay ni Henry dulot na nagdaang snowstorm. Ilang sandali pa, bigla namang nabasag ang katahimikan sa malalakas na putok ng baril na nagmula kay Malcolm. Lumalabas na hindi dumating si Malcolm upang iligtas si Melody, kundi upang patayin silang dalawa ni Henry alinsunod sa utos ni Brigler. Subalit hindi nagawang magtagumpay ni Malcolm dahil hinanting siya ni Henry at natapos ang kanilang komprontasyon nang mapatay ni Henry si Malcolm gamit ang isang kutsilyo. Kinabukasan, dumating naman sina Detective Kappa at Davis at nakita ang snowmobile ni Melody sa gilid ng daan. Samantala, si Melody ay natakot nang makita si Henry na may hawak na kutsilyo. Inakala niyang sasaktan siya nito, ngunit ang totoo ay hinabol lamang ni Henry ang isang lobo upang iligtas siya. Nang magkaroon ng pagkakataon, sinaktan ni Melody si Henry at mabilis na tumakas. Sa galit ni Henry, nagpaputok ito ng warning shot na siyang nakaagaw ng atensyon ni na Detective Kappa at Davis. Hindi nagtagal, nahabol ni Henry si Melody, ngunit hindi para saktan, kundi upang protektahan siya mula sa isang lobo.
Ngunit sa kasamaang palad, inakala ng dalawang pulis na papatayin ni Henry si Melody kaya't binaril nila ito dahil sa dami ng tamahan ng baril namatay si Henry. Samantala, habang dumarating ang mga pulis, pumasok si Melody sa bahay upang kunin ang isang bagay. Kitang-kita ang lungkot sa kanyang mukha habang inaalala ang lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya ni Henry. Pagkatapos, lumabas si Melody at ibinigay sa mga pulis ang numero ni Brigler na nakakuha niya mula kay Henry. At sa huli, si Melody ang naging tagapagmana ng yaman ng kanyang ama na si Kessler. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang ayos. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.